Patuloy naman po ang pagpapaabot ng tulong ng gobyerno po sa mga pamilyang apektado naman ng kaguluhan sa Marawi. Kabilang din po sa mga tumutulong ang iba pang pribadong grupo. At mula naman sa Iligan City, may ulat on the spot si Bam Alegre. Bam? Connie, kasalukuyan nakikipagpulong ngayon yung Crisis Management Committee sa UNDP o United Nations Development Program. Ang mga kinatawan nitong CMC ay sina Marawi Mayor Majul Usman Gandamra, si Lanao del Sur Governor Soraya Badiong at ang kanyang anak si Vice Governor Bombit Adiong, at meron din mga kinatawan ng MSU, maging ng mga sa panig naman ng UNDP, yung country director. Ito rin yung unang pagkakataon na nakipag-ugnayan sila sa United Nations at ang Crisis Management Committee raw ang nag-imbita sa kanila. Samantala, kagabi bumisita rito sa Iligan si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, sa ilang evacuation centers dito sa Iligan, at nagbigay siya ng mga prayer dresses at pagkain para sa iftar o yung pagwawakas ng pag-aayuno ng mga kapatid nating mga Muslim ng alas 6 ng gabi. Nakipagdialogo rin siya sa ilang mga leaders sa evacuation center, partikular na sa ilang mga ginang. Sa ambush interview, sinabi ni Dureza na hindi pa siya makakapagbigay ng pahayag kagabi sa pag-atake ng NPA sa Iloilo at ang epekto nito sa peace process. Hindi pa rin rin niya nababasa yung mga detalye nito. At hindi rin siya makapagbigay ng pahayag kung kailan matutuloy o matutuloy ba ang 5th round ng usapang pangkapayapaan. Wala naman daw dapat itanong sa kalusugan ni Pangulong Duterte, dahil inulit niya lang yung sinabi ni Pangulong Duterte na wala raw siya sa coma, kundi nasa kama lamang daw. Samantala, tuloy ang pagtulong ng mga pribadong grupo sa mga sundalo at evacuees sa gitna ng krisis sa Marawi. Patuloy ang pamamahagi ng food packs ng ilang pribadong grupo tulad ng Go Negosyo para sa mga bakwit sa Iligan at Lanao del Norte. Naghahanda na rin sila ng mga donasyong dadalhin naman para sa mga sundalo at pulis sa Camp Ranao sa Marawi City. Bukod sa relief goods, plano din nila magbigay ng tulong pinansyal sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa bakbakan. Ang ginagawa po namin dito, kapatid for Marawi, is tumutulong po kami, nagbibigay po kami ng mga relief and some measure of comfort po para dun sa ating mga internally displaced persons or yung mga evacuees. Kani, officially may 5 evacuation centers ang lungsod ng Iligan, pero ito ay merong mahigit 3,000 individual, pero mas marami pa yung bilang ng mga bakwit na kabuuan na narito sa Iligan City dahil karamihan daw sa kanila yung mga home-based o yung mga nakatira sa kanilang mga kaanak o mga kaibigan. Bagamat may mga provisions for basic supplies, malaking tulong pa rin kung makapag-augment daw mula sa private sector ng mga tubig inumin, gamot at hygiene kits. Yan ang latest mula rito sa Iligan City. Balik sa'yo, Connie. Yes, Bam, gusto lamang nating malaman dahil sa dami ng mga lumalabas din ng mga balita, gusto nating malaman kung ano yung totoo at naririnig nyo dyan mula na rin mismo sa mga opisyal. Kasi last week meron tayong mga nababasa na di umano meron daw mga 300 na alleged na mga maute ang nandyan na sa Iligan City. Ano ang balita natin dyan? Okay. Itong information na ito na nakuha natin Thursday is regarded as an A1 information ng intelligence. Sa ngayon, under verification pa kung meron tayong nakuhang additional intelligence, pero nag-request muna lokal na pamahalaan at ang mga otoridad na wag muna natin itong i-disclose habang ito under verification. Pero ang unang possibility, ayon sa Vice Mayor, nung una natin siyang kinapanayam, posibleng gumalaw doon sa forested area kung meron mang movement. So sa ngayon, under verification pa kung nagkaroon man ng any movement dito sa city. In the meantime, ayaw nila magbakasakali at pinapatuloy na hinihigpitan ng seguridad, lalo na sa mga checkpoints kahit na magdulot ito ng traffic. Connie. Mag-ingat na lamang kayo dyan, Bam, at maraming salamat sa iyong ibinigay sa aming balita. Maraming salamat.